marami pong issue sa ating bansa. Ako, alam naman ninyo, nag-hearing at hindi ko akalain na kung ano-ano maibubunya ang tanging pakay ko lamang, magkaroon ng kaliwanagan kasi lahat tayo naging emosyonal no nakita yung mga pangyayari. Pero sa kabila ng emosyon, sa galit, sa iyak, sa tuwa, yung sa iba, abay, kinailangan talaga na intindihin natin kung ano talaga yung nangyari. Kaya sino man ang magalit, bato-bato sa langit, ay talagang nagpursige ako na siya sa atin yon. Iba-iba yung opinion, pero sa palagay ko, marami sa atin na liwanagan kahit papano. So maraming salamat sa pagkakataon pag-usapan. Medyo kontrobersyal at may hugot pang malalim. Alam po ninyo, nung umalis si Presidente Duterte, wala akong naalalang iba, kundi yung ama ko. Kaya malalim ang hugot ko po. Hindi dapat na sino mang Pilipino ay palayasin sa kanilang bansa at dalhin sa iba pang lugar. Hindi tama yun. Alam naman natin, pinaglalaban natin. Kaya kinakailangan intindihan natin ang nangyari. Higit sa lahat, in aid of legislation, lahat ng pagsisiyasat sa Senate at sa Congress. Ano nga ba ang mga batas na linabag kung meron? Ano ang mga bagong batas kung kinakailangan o amyendahan? Sino ang dapat patawan ng parusa kung lumabag sa batas? Yun lang naman ang habol natin. Importante sa lahat kung bakit hinahangaan ko siya. Yes. At naniniwala ako sa kanya, nanindigan ako nung siya ay Pangulo. Hindi ko sinasabi na perpektong tao. Yes. Wala akong binabanggit tungkol sa mga krimen na sinasabi. Ang sinasabi ko lang, ang hindi matatawaran, ang kanyang pagmamahal para sa Pilipinas. Doon ako bilib eh. Kahit pa paano talaga pinaglalaban ng Pilipino. Gusto ko yun. Totoo yun. May utang na loob talaga kami dyan. Malaking bagay yung utang na loob namin. Bilang panganay, di ba sa Biblia, yes, yan talaga ang responsibilidad ng isang panganay na ilibing ang magulang. Kaya ako, para sa akin, malaking bagay talaga na inilibing. 4 na presidente, ilang dekada yun, hindi mailibing. Yes. 4 na pangulo yun. Yung isa pa, kamag-anak pa namin. Talagang ayaw ilibing. Pinsan na tatay nyo. Talagang mabigat yun. Sa wakas, talagang linibing niya kahit nung panahon na yun, very controversial yan, ha? Hindi talaga popular, masasabi. Kaya nagpapasalamat talaga ako habang buhay niyan. Papaliwanag ko lang pumasok ako sa hearing na walang balak na siraan yung administrasyon. Wala akong balak. Nagtatanong talaga ako. Honestly, I was investigating as senators are obliged to do, the intricacies of international law and our relationship to ICC, to Interpol, and so on. Wala talaga akong balak na sirain yung administrasyon ng kapatid ko. Talagang tinitiis ko sa mahabang panahon. Hinayaan ko sila. Unang-una, nag-intay kami halos kalahating oras. Late po, dumating yung iba. Yes. Hinayaan ko. Pagkatapos no, nagsisigawan na, nagtataasan na ng boses, sinasapawan na yung iba. Hinayaan ko pa rin. Nagagalit na yung committee secretary ko eh. Yung secretariat namin sabi, ma'am, hindi pwede yan. Bakit very unruly na? Tapos, nung bandang huli, sila na nagtatanong. Hindi na ako. Sabi niya, ma'am, bawal yan. Naglabas na nga ng gavel. Pukpukin na ninyo yan. Ma'am, hindi pwedeng ganyan. Sabi ko, hindi naman. Hayaan mo na. Baka sakali may sasabihin, ay matuklasan natin, makatulong pa rin yan. Hayaan natin. Wala talaga akong balak manira o maging one-sided o pilitin. Nakita naman ninyo, sa katutak yung gobyerno, mag-isa lang ako. Ilaban yung testigo na humarap para sa kabila. Si VP Sara, kinalampak ng alas 3 ng umaga para lang lumabas. Kasi nga wala nga sa panig nila eh. Talagang lahat gobyerno. So hindi ko talaga binalak yan. Pag nag-imbestiga ka, hindi mo alam kalalabsan eh. Hindi mo talaga alam. So, wag na natin sabihin na sinadya yan. Ako, kung ano-ano nang sinasabi, nakita naman nila, sila-sila naman ang hindi nagkakasundo sa kwento.
Wala naman akong sinabi o linagay sa bibig nila. Di wala naman akong dagdag. Hinayaan ko ng hinayaan. Ngayon, yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tiisan tayo, wala tayong magawa. Total, sinabi ko naman mulat sa poll, baka mauwi ito sa away-away ng dalawang panig. Ayoko maipit. Sinabi ko na yun nung umpisa pa. Kaya sabi ko, independent talaga ako. Pupunta ako sa rally kung saan barkada ko yung lokal, yung host. Yun ang sabi ko. Yung unang rally sa Ilocos, nagwawala na yung anak kong gobernador. Sumipot ka naman, lakad natin to. Yun, di sumipot ako. At yun nga. Pero yung ibang rally talagang hindi ko na pinupuntahan. Pumunta naman ako. At pinagpilitan. Matagal na rin yung tiis ko sa totoo lang. Nahihirapan ako, hindi ko nakakausap ang aking kapatid, kundi sa publiko at maraming humaharang. Ito nga, at napilitan ako magsalita, tumayo ako doon tungkol sa budget, na walang kakwenta-kwenta, tumayo rin ako doon sa impeachment. Tapos yung last year, sa totoo lang, hindi ako mahilig sa iba't ibang mga investigasyon Tapos yung AKAP, wala. Napilitan ako magsalita. Nag-imbestiga rin ako doon sa, kung maalala niyo yung People's Initiative. Yes. Yung mga peking signature, yung mga peking pinapirma na sinuhulan pala. Ayun, napilitan ako kasi wala nang tumatayo. At para sa akin, ilang dagok na sa ating demokrasya mga pangyayari. Hindi na natin pwedeng palampasin. Wala na tayong republika kapag hinayaan ng hinayaan. Kaya, tiisan na lang po, okay lang kung hindi ako binanggit sa rally. Tutol, ang sinabi ko naman, mula ngayon, tutukan na natin tong isyung to. Kasi nakasalalay dito ang pagkatao at soberanya ng Pilipinas. This is way past Marcoses or Dutertes or politics or the elections. This is really the most important argument today. Nagulanta lahat ng tao, pati ako. At hindi lamang dahil ang nakita natin parang tatay o lolo pa na napakahina na at matanda, kinakaladkad, dinaladjaan sa kung saan, alayo-layo. Tayo nga galit na galit pag Pilipino, hinahatulan sa ibang bansa bakit natin papayagan dito mismo kinuha? Parang ang hirap tanggapin. Kaya, yun, para maintindihan ko, para maintindihan rin nating lahat, tumawag ako ng hearing na walang kabalak-balak manira kanino man. Well, Wilson, nakita mo na medyo mahaba, no? Yes. Tinapos ko na kasi gutom na ako. 4 na nakikita ko sa mga testigo, times 4 na sila. Kaya napilitan tayo tumigil. Pero marami pa rin tanong. Siguro bigyan ninyo ako ng pagkakataon na himayin ng maigi at maglalabas na rin ako ng report o di kaya tatawag ako ng second hearing. Yes. Tinatanong nila kung may second hearing pa. Ang sinasabi ko, nahihirapan ako kumuha ng testigo. Nakita naman ninyo. Yes. Yung gobyerno, kumpleto, yung iba pang mga andon, puros opisyal. So, kinakailangan siguro at nananawagan ako na sana may ex-justice na nakakaintindi ng constitutional international law, yung mga practitioners and professor ng international law, sana tumulong na lang po sila para maintindihan natin kasi yung international law hindi naman pangkaraniwan niya na araw-araw may abogadong nakikipaglaban diyan. Tapos gusto ko rin sana magsalita yung ibang kapulisan, yung ibang may maidadagdag sa mga pangyayari. Baka may DFA, wala kasi si Secretary Manalo noon. Sana dagdagan na lang ng kalaman para sa ating lahat. So may schedule na possible? Wala pa Iniisip ko nga kung hindi makabuo, maglalabas na lang ako ng committee report kung ano man ang kailangan. Yes. Medyo maraming issue Kaya gusto ko maingat. Isulat ko lang muna ng maayos. Kasi kailangan himayin. There are issues about international law
and our jurisdiction, exercise of jurisdiction, Yes. membership under the ICC, Saka our that's something- so-called commitments under the Interpol, Yes. the distinctions that all Filipinos have now become very Yes, yes. familiar with. Itong tinatawag na diffusion versus yung ating red notice. Kung ano ba ang ibig sabihin ng bawat isa dyan. At syempre, yung nakita natin, kung may linabag sa batas, kung talaga bang kailangan at karapatan ng isang Pilipino, pumunta muna sa isang hukuman na Pilipino din para ma-extradite. O ibig ba sabihin, sinurrender? Legal ba na isurrender ang kapwa Pilipino ng basta na labag sa kanilang kagustuhan? Tapos yung mga karapatan ng akusado, talaga bang kinilala? So marami, hihimayin natin ng maigi para hindi tayo nagkakamali at hindi talagang hindi tayo masyadong ano bang tawag dun, yung parang hindi maingat sa pagsusuri ng mga issue. Magulo kasi Ang daming batas May RA 9851, may extradition law, may ICC, may constitution ng May Interpol. Interpol. Marami kasi yan Kaya kailangan na himayin ng maigi.